Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Proverbs 3, verse 5 to 6. Ganito ang sabi. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasan. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Alam natin sa ating panahon ngayon, ang pagtitiwala sa Diyos ay napakamura. Parang wala ng halaga. Madaling sabihin, nagtitiwala ko sa Diyos, kahit ano mangyari, nagtitiwala ko sa kalagayan ko. Pero ang batayan ng pagtitiwala ngayon ay hindi na po sa totoong batayan, kundi sa damdamin na lang. Naniniwala siya na may pakiramdam siya na tama yung kanyang tiwala. At kuminsan din, ito'y nababatay na lamang sa isipan na sa kanyang isipan naniniwala siya na ang kanyang paniniwala ay kanyang paniniwalaan. Kaya ang nangyayari sa panahon natin ngayon kapag may problema, kapag may hinaharap na mabibigat na sitwasyon, naniniwala sila ayon sa damdamin, emotion, at naniniwala sila ayon sa kanilang paniniwala. Pero dito sa ating binasang text, hindi ganon. Hindi ganon ang tinuturong pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Dito sa ating binasa, verse 5 and 6, kung ating titignan, ito ay isang utos sa atin na nagsasabi, magtiwala ka sa Panginoon. Pero ang sabi diyan, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Hindi lamang damdamin, hindi lamang isipan, kundi buong pagkatao, buong kaluluwa mo, ipagkatiwala mo sa Diyos. Now, paano natin gagawin ito? Dito sa ating binasa, mayroong dalawa. May dalawang utos dito na dapat nating tignang maigi nang sa ganon ang ating pagtitiwala sa Diyos ay hindi batay sa emosyon o hindi batay sa ating paniniwala, kundi batay sa Kanyang ituturo. Unang-una na dapat natin gawin ay nasa negative. Ang sabi niya, huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. See? Minsan itong ginagamit pangunawa. Naniniwala siya sa kanyang isipan, kaya pinaniwalaan niya ang kanyang pangunawa. Now, ang salita ng Diyos, ang siyang magtuturo sa atin kung paano tayong huwag magtiwala sa ating sariling pangunawa. Nandiyan po yun sa immediate context. Sa verse 1, napakalinaw dyan. Huwag natin kalimutan ang kanyang aral. Anak ko, ang aral ko'y huwag mong kalimutan. Kundi ang aking mga utos sa iyong puso'y ingatan. Now, hindi sa pamamagitan ng ating pangunawa, mayroon tayong paniniwala at damdamin na baka totoo yung ating pakiramdam. Ang sabi ng Panginoon dyan, ang susi ng panampalataya ay nabakatay sa kanyang aral. Ano ba yung natanggap nating aral mula sa kanya? Bakit tayo magtitiwala sa kanyang aral? Verse 2, ang sabi dyan, sapagkat kahabaan ng araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ang sa iyo'y kanilang ibibigay. Yung ating kaunawaan, yung aral ng Diyos na siyang gabay natin sa ating pagtitiwala, sa gabay natin sa ating mga problema, ito'y magbibigay sa ating mahabang araw. At hindi lamang mahabang araw, kundi taon ng buhay at kapayapaan ang sa iyo'y kanilang ibibigay. Na kung nagtitiwala tayo, nakadepende sa ating unawa at sa ating damdamin, mawawala yun eh. Mabibigo lamang tayo. Kaya nga, ang sabi rito ng ating Panginoon, huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sapagkat, hindi yan ang batayan, kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa verse 3, huwag mong hayaang iwan ka ng kabaitan at katotohanan. Ano yung sabihin ng kabaitan dyan? Kabutihan ba? Hindi. Ulira o yung pagkaunawa o katinuan. Huwag mong hayaang iwan ka ng katinuan at katotohanan.
Ibig sabihin, huwag mong pababayaan yung mga aral na natanggap mo sa Panginoon sapagkat kapag ikaw'y nagtiwala sa iyong sarili, nawawala ka sa katinuan at wala ka sa katotohanan. Now, bakit daw huwag natin itong hayaang mawala sa atin? At sabi dyan, itali mo ang mga ito sa palibot ng iyong leeg, isulat mo sa iyong puso. Ganun katindi ang paglalarawan ng pagpapalaga, itali daw sa leeg. Kadalasan alam natin kapag naglalagay tayo sa leeg ng isang bagay, alam natin huwag natin itong kalibutan. Diba? Mayroon tayong mga kwintas, may mga pendant yun, may mga memory yun eh. Diba? Kaya tayo naglalagay dyan para huwag natin makalimutan yung ating minamahal, no? At ilalagay sa ating puso. Ganun daw ang salita ng Panginoon. Eh sa mga Hudyo, naglalagay sila ng mga pinaktaina rito, nilalagay nila ng mga verses. Hindi tayo ganun. Kundi, yun ay isang paglalarawan lamang ng kahikitan, ng kaseryosohan, ng pag-aalala tungkol sa mga aral na ating nilanggap. Isulat daw ito sa iyong puso. At bakit daw? Verse 4. Sa gayoy, makakatagpo ka ng lingap at mabuting pangalan sa paningin ng Diyos at ng tao. Ibig sabihin, hindi ka mapapahiya. Hindi ka mapapahiya sa mata ng tao at sa mata ng Diyos dahil iniingatan mo yung salita, yun ang gabay mo sa iyong tiwala. Ano ba yung sinabi ng Diyos? Hindi yung ano ba yung nasa isip ko? O ano ba yung damdamin ko rito? Kundi ano ba yung sinabi ng Diyos tungkol sa bagay na ito? Kaya yun ang unang-unang utos sa atin. Huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa dahil mawawalan tayo ng totoong kabalitan at katotohanan. Ikalawa naman, nasa positibo naman. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin. Now, ang sabi dyan, kilalanin daw ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa, sa lahat ng iyong lakad. Sa English dyan, acknowledge Him. Diba? Acknowledge. Sa itong salita sa Tagalog, acknowledge, ibig sabihin, pahalagahan mo siya sa iyong gagawin. O di kaya, isang huli mo muna sa Kanya kung tama ba itong gagawin mo. Diba? Magpaalam ka muna, acknowledge Him. Huwag kang basta-basta gumawa na ayon lang sa iyong akala. Huwag ka rin basta-basta gagawa kung ayon sa iyong damdamin. Kundi, i-acknowledge mo ang Diyos. Magpaalam ka sa Kanya, humingi ka na sa Kanya ng kapahintulutan. Di ba paano yung wala yung Diyos? Hindi natin nakikita. Saan tayo kukuha ng kapahintulutan? Natural, sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito yung revealed will para sa atin. No? Salita ng Panginoon ang ating dapat sanggunian. Dahil ang sabi sa Psalms 119, verse 24, ano sabi ng Psalms 119, verse 24? Your testimonies or your words are my delight. They are my counselors. Sabi dyan, aking kasiyahan ang iyong mga pagtotoo, ang iyong salita, ang mga iyon ay aking tagapayo. No? Salita ng Diyos ang ating tagapayo. Wala man ang Diyos sa ating harapan dahil siya ay Espiritu, nasa langit, dapat siya sumata lahat, pero nag-iwan siya ng kanyang tagubilin, ng kanyang tipan para sa atin, ang kanyang revealed will upang dito tayo magpaalam. Dito natin isang gunit yung lakad natin. Nang sa ganon, hindi tayo nananangan sa isip, hindi tayo nananangan sa damdamin, kundi nananangan tayo sa katotohanan. Sa katotohanan tayo nananangan. Kaya ang sabi sa verse 7 na ating babasahin, ang sabi dyan, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Paano mo gagawa ito? Kung nananangan ka sa isipan, nananangan ka sa damdamin. Kasi minsan kahit masama, sa damdamin mo, makakatulong ito. Palay ko, ito yung binigay sa akin ng Panginoon na paraan. Lumayo ka dyan. Saan ka sasangguni? Sa salita ng Panginoon. Nang sa ganon, ay hindi ka mapapahama. Nang sa ganon, sabi sa verse 8, tingnan natin ang verse 8 sa ating text. Sabi, ito'y magiging kagalingan sa laman mo at kaginawaan sa iyong mga buto. Yun. Kapag tayo raw ay nagtitiwala sa kanyang salita at hindi sa ating unawa at damdamin,
At ating isangguni sa Panginoon ang lahat ng ating gagawin, lahat ng ating lakad, bago natin gawin, ay, at sabi dyan, magiging kagalingan sa laman at kaginawaan sa iyong mga utos. Napakalinaw ko yan. So, ang sabi sa Romans 12:16, kung ating titignan parehong kalagayan, magkaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. Acknowledge Him. At huwag tayong magmagaling sa ating mga sarili. Kung gayon ang ating gagawin, sabi, huwag tayong manalig sa ating sariling pangunawa at lahat ng ating lakad ay isangguni natin sa Panginoon. Ano po ang katapusan nito? Sa verse 7 sa huling huli, sabi sa verse 7 sa huling huli, at sa kasamaan, verse 6 pala, sa huling huli, at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Mismo ang salita ng Diyos o ang Diyos, magtutuwid ng ating landasin. Kung ating babasahin yung 1 Chronicles 28:9, isang reference dito sa Bible, ang tungkol ito sa kay Solomon. Sabi, ikaw Solomon, aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, paglingkuran mo siya ng buong puso at ng pusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at nalalaman ang lahat ng balak at inisip. Kung hahanapin mo siya, makakatagpuan mo siya, ngunit kung pababayaan mo siya, itatakol ka niya magpakailanman. Kaya nga, napakalaga na hanapin natin yung Diyos sa Kanyang salita. Sumangguni tayo. Huwag tayong manangan sa ating sariling kaunawaan, dahil kung tayo mananangan sa ating sariling kaunawaan, maliligaw lamang tayo. So sabi dyan, itutuwid ang ating landasin. Ang ating landasin, sa English is path, di ba? Yung ating landasin. Ibig sabihin, itutuwid niya. Kasi ang ating mga landas, balong-balungkot yan eh. Mayroon tayong sariling isipan, mayroon tayong damdamin. Gagabayan tayo ng salita ng Diyos o ng kalooban ng Diyos sa ating paglalakad. Kaya makita natin ang salita ng Diyos, Psalms 119 verse 105, ang salita ng Diyos ay ilaw ng ating paa at landas ng ating landasin. Okay? Pag sinabi pong landasin, yung po ay hindi tapos, hindi yan dead end. Landasin, tuloy-tuloy. Hindi lang landas, kundi landasin yung tatahakin mo. Laging natiliwanag ang salita ng Diyos. At ito'y magiging kagalingan sa laman mo at kaginawaan sa iyong mga puto, ang sabi dyan sa verse. So nakita nyo, huwag nating gawin yung paniniwala ng marami, maging sa mga Kristiyano ngayon, na kapag sila'y nagtitiwala sa Diyos, basta iniisip nila, tama yung paniniwala ko, kaya tiwala ko sa Diyos. O di kayo naman, parang pakiramdam ko talaga, totoo mangyari, kaya tiwala ko sa pakiramdam ko eh. Yung sinasabi, maniwala ka sa iyong sarili. Hindi yan ang patayan ng pagtitiwala sa Diyos. Ang utos ng Diyos, magtiwala kayo ng buong puso. Huwag kayong magtiwala sa iyong sarili pangunawa. At sa lahat ng iyong lakad, isangguni, acknowledge Him. Kilalanin mo siya. Ipaalam mo sa Kanya. Magpaalam ka. So, i-compare natin sa salita ng Diyos lahat ng ating dinisyon, lahat ng ating lakad. Ito ba'y sang-ayon sa Diyos? Ha? Kung ito bang gagawin kong trabaho ito walang Sunday, walang prayer meeting, sang-ayon ba yun sa Diyos? Sigurado alam natin. Pero kung maniniwala na, kalooban ng Diyos, ating isipan, damdamin, susundin natin ang ating sariling kaunawaan. Sabi sa ating binasa kanina, huwag niyong hayaang alisan kayo ng katinuan at katotohanan. So yun po, yan ang magtiwala sa Panginoon. Tayo manalangin.